Clinic mo tong video na to kasi gusto mo ng passive income. Nakala mo ba na majority na nakikita mo dyan sa internet, mga gurus na nagsasabi na passive income, dropshipping, online business, side hustle, full-time job yan in this, guys. Now in this video, papakita ko sa inyo ano ba talaga yung meaning ng passive income at paano ba talaga magkaroon ng passive income. I-drawing natin yan. Welcome to the whiteboard and we are back. And disclaimer lang before we start, you guys should understand that passive income is very, very hard. Actually, I love the saying na wala talagang totoong passive income kasi eventually, kailangan mo talaga magtrabaho para magkaroon ng passive income. Kaya kung naniniwala ka na wala kang kailangan gawin para magka-passive income, gumising ka na. Now, intindihin muna natin, ano ba opposite ng passive income? Ang opposite ng passive income is active income, meaning yung active grind. May yung sample ng mga active grind, I'm sure familiar na kayo dito, okay? Andito yung work, yung mga full-time work nyo, freelance work, VA and business na wala akong pakialam kung sabi mo, some VA, bahay lang naman yan, work from home. Alam mo ba yung stress ng mga virtual assistants? Stressful yan. Mga freelance naman, alam mo ba gaano ka stressful kung wala kang client? And ang bibigat ng work ng mga yan. Now, business, ang dami ko nadidinig ng mga tao nagsasabi magtatayo ko ng business para sarili ko yung boss ko, para wala akong office hours at saka may passive income ako. That is not the reality of business. Now, I co-founded a creatives agency and trust me, sobrang stressful ng business. Nawala to initially sa whiteboard natin pero natandaan ko lang kasi binasa ko tong book na to before. Ang sinabi nun, ayaw mo maging boss yung sarili mo kasi yung sarili mo ay yung pinakawalang kwentang boss sa buong mundo. Yung wording kasi sa book na to, lunatic eh. Lunatic ka daw, kaya ayaw mo maging sarili mong boss. Let's say, kumikita ka ng 100k a month dyan as a freelancer, as a VA. Ang dami natin nakikita ang post dyan sa Facebook na fineflex yung 6-digit income nila. Pero tignan mo yung eye bags nila, tignan mo yung puyat nila, night shift, tapos walang tulog, walang friends tuwing weekend kasi tulog lang sila. Meron kang 100k, wala ka naman time, wala ka namang energy. At yung bakasyon mo 2 times a year lang. Now, that is why a lot of people are aiming for passive income. Now, I saw this post recently sa Facebook and napaisip ako, bakit? Hindi totoo to. Now, as a content creator myself, I have like 180,000 followers sa TikTok. Brother man, ang hirap kaya mag-content create. This is not passive income, okay? And hindi porket nag-upload ka ng one video, pwede ka na matulog. No, it's a continuous process. This is not passive income at all. Affiliate marketing, ang daming gusto mag-try na affiliate marketing. Yellow Basket, live stream. Tignan mo, pag trinay mo, 1 viewer, 2 viewers ka lang. Sobrang hirap na affiliate marketing. Digital products, brother, bebenta ka ng ebook, hindi ka naman marunong magsulat ng libro. Bebenta ka ng template sa Canva, papangit ng design mo. Rental income, asan pambili mo ng bahay? Ang dami pang mga taxes niyan, permits, etc. Ang tapos sisingilin mo pa yung tumitira dyan. Tapos, eto, mag-rent ka ng motor. Paano kung ninakaw? Ang dami mong asikaso. Hindi passive yan. And on dividend investing, okay, this is the only thing that I agree here. Dividend investing, and this is something similar to what we'll be showing you right now. Now, sorry sa gumawa na itong post na to, nabash. Vibes lang. Now, dividend investing, stock, interest, yan ang totoong passive income. Kasi literal, nalalagyan mo lang ng balance yung account mo tapos kumikita na siya. And this is where what I always talk about in this channel, ETFs come in. ETFs and not stock. Bakit hindi stock? Stock lagi pinapag-usapan. Pero I'm telling you guys, go for ETF. What's an ETF? Basically, an ETF is a group of companies bundled into a single stock. So pag bumili ka ng isang ETF, S&P 500, tas ang bibilhan mo dyan is VU. Just by buying a single one of these, you buy Apple, you buy Microsoft, Nvidia. Compared to pag bibili ka lang ng stock ng Microsoft, paano kung bumagsak yung Microsoft? Yung sakit nun sa portfolio mo. Unlike pag ETF, Microsoft is just a fraction of what the entire holding is. So diversified na siya, lower risk, passive management. Now, since bibili ka ng VU, magkano ba talaga yung kailangan mo para masabi mong passive income earner ka na talaga? O let's say gusto mo kumita ng 50,000 pesos a month. Passively, wala ka nang ginagawa. Let's say gusto mo kumita ng 50,000 pesos a month completely passively and dito ka na malulungkot. Kung ang monthly target mo is 50,000 pesos, ang annual target mo meaning is 600,000 pesos. So meaning assuming 10% annual return of the S&P 500, historically around that, again, taxes, fees not included pa dito, ang total investment needed mo is 6 million pesos. Pero again, when you think about it, 6 million? Parang attainable naman yan. Mga bahay ngayon, mga tigta 10 million, di ba? Dito sa Quezon City, dito sa Manila. Let me tell you this. Kayang-kaya din yan kung bata ka pa at you have a lot of time. Why? Because of compounding. If you start investing 10,000 pesos per month, by the time in 19 years, meron ka ng 50k passive monthly. Ang tagal naman nun. Pero what if hindi ka masaya sa 50k monthly? This is where compounding comes in. If it takes 19 years for 50k na passive, what if naman gusto mo ng 100k na passive?
25 years, meron ka ng 100k na passive, wala ka nang ginagawa, pwede ka na mag-retire basically. Now again, this doesn't take into consideration inflation and yung market volatility, pero just to give you a rough number, that's what it is. Pero if tumataas naman yung sweldo mo at may discipline ka, kaya mo pang pabilisin yan, kaya mo nga makuha yan in 20 years, 15 years, 'di ba? If blessed ka with a high enough salary. Now, if gusto niyo i-test out yung investment strategy niyo at saka yung mga spending habits niyo, I developed an app called Ascenso. Gagawa ka lang ng character. Bibigyan ka dito ng scenarios kung ano ba yung mga pipiliin mo at pwede kang bumili dito ng mga stocks, assets, and businesses to check out kung kaya niyo bang kamitin ang financial freedom. Now, this is a simulator of the Philippine market para ma-test out yung mga strategies nyo with zero risk at all. If you're interested in trying this simulator, check out the description below. If you guys want to invest in ETFs, nasa description yung link ng GoTrade referral ko. You have a free $1 doon kapag yun yung ginamit yung link. And if you guys want to test out your strategy through Ascenso, nasa description din yun. Now, comment down below kung magkano ba yung gusto nyong passive income bago kayo mag-retire and subscribe para hindi ka mamatay na brokey.